Sabi nila, dapat sulitin mo yung buhay mo dito sa mundo. Gawin mong lahat upang wala kang pagsisihan sa dulo. Kaya nga nagpapakasaya ako eh. Kaya ginagawa ko ang lahat ng bagay na alam kong magiging masaya ako. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mula sa bakal na rehas at parisukat na silid, kalmado lang ako. Walang dapat ipag-alala. Lahat naman mabibili ng pera. Lahat kayang bilihin ng pera. Totoo naman, di ba? Kaibigan, babae, at kahit dignidad kayang bayaran. Pati yung mga binugbog ko, babayaran ko na lang kasi mga mukha naman silang pera. Kasi sa mundong ito, kapag may pera ka, ikaw ang batas. Donnie Alonso, laya ka na. Wika ng pulis habang binubuksan ng selda kung saan ako nakakulong. Boss, salamat ah. Sa susunod ulit. Wika ako naman sa pulis na masyadong maangas. Nakipagtitigan pa nga ako ng masama sa kanya. Akala niya ata, natatakot ako. At eto, sinundo ako ng abogado ni Papa tapos diretso lang sa bahay kung saan ito. Sinesermonan ako ng Papa ko. Galit na galit siya pero wala akong pakialam. Ilang beses na ba ako nakulong? Lampas 10 beses na. Pero wala akong pakialam. Hindi ko alam kung kanino ka nagmana ng ugali mo, Donnie. Mas mabuti pa siguro kung ilalayo na muna kita. At kapag may ginawa kang kalokohan, makikita mo, hindi na kita ilalabas sa kulungan. Dad, alam mo, chill ka lang. Hindi naman mauubos ang pera mo, kakatubos sa akin. Donnie, sumusobra ka na. Kung ang pera ko hindi na uubos, yung pasensya ko, ubos na ubos na. Okay, sige. Saan mo ba ako ipapadala? Sa lugar na nararapat sa'yo para magtanda ka. Dad, okay, sige. Kung yun ang gusto mo. At eto, iniwan ko na si Dad. Matutulog na lang muna ako. At masakit talaga yung katawan ko. At kung saan man niya ako dadalhin, okay lang. Bahala siya sa buhay niya. Sa wakas, nakauwi na ako. Grabe, muntik na akong abutan ng ulan. Tapos, ang lalakas ng kulog at kidlat. Buti na lang talaga, Teto, nasa bahay na ako. Kasi sobrang lakas talaga ng ulan na unti-unting pumapatak. Anak, buti nakauwi ka na. Kamusta ang lakad mo? Nagpunta dito yung best friend mo. Hinahanap ka. Akala ko ba makikita kayo? Galing ka na naman siguro sa manghuhula.
Ah, Papa, huli na yun. Hindi na ako babalik doon, nakakatakot. Bakit naman anak? Papa, kanina kasi parang sinasapian siya basta nakakatakot. Okay. Sige na, maligo ka na at galing ka sa labas. At yung mga tissue mo, andyan na sa kwarto mo. Bakit ba napakalakas mo sa tissue, anak? Ah, Papa, lagi akong sinisipon sa gabi. Ay, nako, anak. Mga dahilan mo. Noon nga, maduming damit lang yung gamit ko. Papa, noon yun. Wika ako. Ayoko talaga ng damit. Mas gusto ko yung tissue para diretso tapon na sa basurahan. Kaya eto, naligo na ako. Diretso bihis na din at naghapunan na kami ni Papa. Kung hinahanap niyo si Mama, wala siya. Nang ibang bahay na. Ganun talaga ang buhay. Pero matagal na yun. Maliit pa daw ako nung iniwan kami ni Mama. At saka, masaya na din naman siya. Si Papa naman masaya na din. Hindi na niya kailangan ng bagong asawa. Madami kasi siyang toys. Ginagamit ko nga yun kapag umaalis si Papa. Kaya lang, ang luluwag na. At matapos makapaghapunan, diretso na ako sa silid ko. At eto, hawak ko lang yung bagay na galing sa manghuhula. Lumang maliit na tela siya na parang kinakalawang. Ano kaya to? Tapos, parang matigas at may tali. Kaya naman ito. Tinanggalan ko ng tali tapos dahan-dahan kong binuksan. At taba, ano to? Lumang susi na kinakalawang. Kakaiba yung susi. Hindi siya katulad ng normal na susi. Kasi para siyang susi sa sinaunang panahon. Habang nakahiga ako, pinagmamasdan ko lang yung susi na hawak ko. Parang susi ng mga lumang baul. Baka susi ng kayamanan to ah. Kaya lang, saan ko mahahanap ang kayamanan? Nakaka-stress naman ang susi na to. Kaya eto, itinago ko na muna yung susi sa ilalim ng unan ko. At eto, ipinikit ko ang mga mata ko. At sa mahabang gabing nagdaan, maaga pa lang nagising na ako. Ang lakas kasi ng ulan. Ay nako, tapos na ang tag-araw. Pero okay lang, para hindi na masyadong mainit palagi. Teka, yung susi pala. Pero itatago ko pa ba o itatapon ko na lang? Wala namang silbi yun. At saka saan ko nang gagamitin yun? Kaya eto, kinuha ko yung susi tapos tinitigan kong mabuti. Luma na talaga at makalawang. Tatapon ko na nga lang. Paglabas ko sa silid ko, tinapon ko na kagad yung susi sa basurahan. Kaya lang bakit ganito? Parang may bumubulong sa akin na kunin ko yung susi. Ewan ko ba, kinikilabutan ako. Kaya ito kinuha ulit yung susi tapos nawala bigla yung kilabot na nararamdaman ko. Anak, ang aga mo naman ata. Papa, nagising ako sa lakas ng ulan eh. Buti at nagising ka na. Kasi may in-order ako, paparating na. Tulungan mo akong buhatin. Malaki yun eh.
At bago ko pa may tanong kay Papa kung ano yun, eto na nga at dumating na. Malaki at mabigat. Tapos, nakabalot ng itim na plastic. Papa, ano to? Buksan mo, anak. Kaya ito, binuksan ko kaagad at aba, isang lumang aparador. Nakakatakot. Bakit ba ang hilig ni Papa sa mga lumang gamit? Anak, maganda ba? Alam mo, gawa sa magandang kahoy ang aparador na yan. Matibay at swerte daw yan. Kaya lang ang issue niyan, nawawala daw yung susi. Kaya, binenta na ng bagsak presyo. Hala, teka nga. May susi ako dito pero kalma. Baka nagkataon lang na may susi akong luma. Pero yung susian ng aparador, kahugis ng susi na nasa akin. Anak, para sa'yo to. Wika ni Papa. Kinikilabutan ako sa lumang aparador. Baka kasi may nalabas na aswang dun kapag gabi. Tapos, bakit kahugis ng susi ko yung susian ng aparador?